Nagsuswimming yung ating mga alaga ngayong umaga. Dahil nga walang lipad yung ating mga ibon, ayan, tambay sila. Yan nga palang self-bath nila mga kalapatids na kanubi, ay nakaka-boost yan ng kanilang immune system. So naging matatag yung kanilang resistensya kapag naliligo ang ating mga alaga. At syempre, parte na rin ng hygiene ng ating mga alaga. Nabanggit natin yan kasi isa yan sa mga katanungan ng ating kalapatids. Tanong niya paano daw gawing matatag at malakas yung resistensya ng kanyang mga alaga. Gaya nga ng ating laging sinasabi, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, at lalong hindi tayo henyo sa larangan ng pag-aalaga. Ito lang ay base sa ating mga natutunan, siyempre karanasan na rin. So, number one na masasabi ko, para maging matatag, malakas yung resistensya ng ating mga alaga. At yun ay yung pag-iwas sa masyadong paggamit ng gamot. So yung pagbibigay ng mga gamot sa ating mga ibon. Lilinawin ko lang mga kalapatids na kanubi na yung gamot ay iba dun sa supplements or sa mga vitamins and minerals. Magkaiba yan. Yung gamot ay binibigay yan pagka may sakit yung ating mga alaga. So ang punto ko, pagka masyado tayong magalaw pagdating sa gamot, halimbawa nagkasakit yung ating mga ibon, mayroon silang iniinda, at ito tayo agad, nagbibigay agad-agad ng gamot sa ating mga ibon, ang mga nangyayari niyan ay yung kanilang immune system ay hindi natin na-challenge, hindi natin trigger. So hindi nagkakaroon ng pagkakataon yung immune system nila na i-develop yung resistensya nila. Okay, so umaasa na lang dun sa epekto ng gamot, and then yes, gagaling sila, pero yung immune system nila ay namamalaging ganun pa rin, stagnant. Kaya ang nangyayari, maaaring gumaling sila, then sa susunod madali pa rin silang kapitan ng mga sakit. Kaya ang ginagawa ko kapag yung mga ibong ko ay nakikita kong meron silang iniinda, inoobserbahan ko yan, nakamonitor ako, pero hindi agad-agad ako praning na bibigyan ko ng agad ng gamot yung ating mga alaga. So hinahayaan ko na lumaban yung immune system nila. Yun kasi ang natural response ng katawan na kapag may foreign infections or foreign substances or bacteria na nasa loob ng kanilang sistema. So mangyayari niyan, magti-trigger yung kanilang immune system, lalabanan yung mga sakit-sakit o infection na yon. Okay? Kapag nangyari yon, na-exercise yung kanilang response ng kanilang immune system. Pagka binigyan natin ng gamot, well, ayun, gagaling, pero yung immune system nila ay hindi man lang na-challenge or hindi nati-trigger. Sa susunod na magkakataon, malamang yan, madali pa rin kapitan ng ganong klaseng sakit. Napapansin ko na kapag lagi kong binibigyan ng gamot noon, yung aking mga alaga, ay mabilis din sila kapitan ng sakit. At ang masama pa, kung ano yung kumapit sa kanilang sakit, sa susunod, ganun pa rin yung kakapit sa kanila. Whereas pagka hindi tayo agad-agad nagbigay ng gamot, so hinayaan natin ma-challenge yung kanilang immune system, ang mangyayari niyan, magde-develop yung kanilang immune system ng natural immunity dun sa sakit na yon. At kapag nalampasan nila yung sakit na yon, at kung ma-expose sila dun sa ganung klaseng sakit na naman o bacteria na nasa paligid nila, immune na yung kanilang katawan or immune na yung kanilang immune system sa mga sakit na yon, kaya hindi na sila mahahawa ng basta-basta dahil wala na, kumbaga nasa bokabularyo na ng katawan nila kung paano magre-response at lalabanan yung mga ganong klaseng infection. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ko, nakamonitor lagi tayo. Okay, titignan natin yung ating mga alaga kung talagang kailangan nila ng suporta. Pagka medyo bumabagsak na yung katawan, doon na tayo nagbibigay ng gamot. Kapag ginamot natin, then gumaling yung ating mga alaga, tapos sa susunod na pagkakataon, kapag nagkasakit pas uli sila ng ganong klaseng sakit, sa malamang ay i-eliminate ko na yung ibon na yon. At doon pumapasok naman yung tinatawag natin selective breeding. At kung ang target natin ay pagiging hardy ng ibon, ayan, kailangan kinoconsider natin yan. Yung mga sakitin, inaalis na natin yan. Kumbaga nakalink din kasi yan, or isang malaking factor din kasi yung genetics o yung genes ng ating mga alaga. Meron talagang mga hardy type, matitibay na mga ibon na hindi basta-basta tumitiklop sa sakit o hindi madaling kapitan ng sakit. Kapag ang ibon natin madaling kapitan ng sakit, nasa genes niya, mapapasa niya pa yan sa mga susunod na henerasyon. At ang tendency niyan ay mahirapan kayo kasi nga yung ibon may sakitin. So imbis na nagtitraining na kayo, nanggagamot pa rin.
tayo para sa ating mga alaga. So yung genes na isang factor yan, mga kalapatids na kanubi. And then yung pamamaraan, syempre yung lock management natin or paano natin inalagaan yung ating mga alaga, ang ibon. Yun nga, dun nga nagpo-fall yung paggamit ng excessive medication. So alisin natin yan, mga kalapatids. At ang ginagawa natin, more on natural tayo, mga kalapatids na kanubi. Meron tayong video dyan dun sa binibigay nating vitamins sa kanila, yung ating herbal juice, mga kalapatids na kanubi. Importante yan, napaka-importante yan. Bukod sa hindi na kayo gagastos pa, yung mga vitamins at minerals na kailangan na inyong mga alaga ay nakukuha nila sa mga natural na sangkap ng ating herbal juice na nagpapatibay din sa kanilang immune system. Then ipasok nyo na lang yung genetic factor o yung genes ng ating mga alaga, eliminate nyo yung mga sakitin. Sa ganyang pamamaraan, napapansin ko habang tumatagal yung ating mga alaga at dun sa mga susunod na henerasyon nila, mas nag-e-evolve at nade-develop pa yung mataas na resistensya or immune system ng ating mga alaga. Eto mga to, wala na, hindi na tayo nagkakasakit dito, mga kalapatids, yung mga ating mga alaga. Hindi na nagkakasakit yan. Minsan matamlay siguro dahil alam niya na minsan hindi rin talaga maganda yung pakiramdam nila, yung panahon. Hindi natin masabi, pero hindi na nagkakasakit yan. Kahit ng mga oras na naglilipad tayo, bihira magkasakit. Dati yung sisimula pa lang tayo sa programang yan, sistemang yan, kita natin pag training tayo, lalo na sa mga young birds natin, pag uwi nila galing sa track training, yung iba sa kanila tinatablan ng kirat o yung one eye cold. So tinatamaan sila, nahahawa kasi sila doon sa mga may sakit doon sa track. Pero ngayon wala mga kalapatids. Ayan, mga pamburdagulan na tong ating mga alaga. So ang problema ko na lang, iniintindi ko na lang ay kung paano ko i-condition sila sa mga oras or panahon ng karera. Pero yung iniintindihin ko pa yung kanilang immune system o yung kanilang mga sakit-sakit, ano na yan, wala na sa atin yan. Basta ganun yung ginagawa kong pamamaraan at nakakatulong naman sa atin. Sa mga kanubi natin dyan, pwede nyo subukan yung ganyang pamamaraan. Iwas-iwas sa masyadong sobrang gamutan. Ayan yung ma-trigger yung resistensya, natural immunity or resistensya ng inyong mga alaga para tumatag at lumakas yung kanilang panlaban sa mga sakit-sakit. And then tandaan nyo yung mga ibon nyo na alam nyo yun, madalas tamaan ng sakitin. Then eliminate nyo pagka ilang beses ng paulit-ulit na nagkakasakit ng the same ng sakit. Ayan, eliminate nyo na yan, pag-isipan nyo na yan. May mga sakit na alam nyo na yung may hirap talagang kalaban, kagaya ng baliling, kasi viral yan. At pag viral ay walang direktang gamot para dyan. So ang pinaka mapangahawakan natin dyan ay yung pagbabaksin. Napaka-importante niyan, mga kalapatids. Kasi pag nagbabaksin, the same principles pa rin. Ini-inject natin yung controlled virus sa kanilang panloob na sistema, and then matitrigger yung kanilang immune system dahil nga dun sa virus na nilagay natin sa katawan nila, at magde-develop yon ng immunity or natural immunity para panlaban dun sa controlled virus na inilagay natin sa pamamagitan ng vaccine. Na-encounter nila uli yung ganong klaseng virus, hindi na sila tatablan dahil na immune na yung kanilang immunity or immune system dun sa ganong klaseng virus. So the same principle din sa mga iba't ibang klaseng sakit. Kaya lang yung pagbabaksin kasi pang viral talaga yan, mga virus yan. So sa bacteria, sa mga fungi, mga parasite, other parasites. So ganun pa rin yung sistema natin, mga kalapatids na kanubi. So yan, sana meron kayong nakuhang ideya dito sa ating ginawang maikling kwentuhan. Ito lang sa ating munting tambayan sa ngayon. Ito pa lang tayo, mga kalapatids. Ine-enjoy lang natin yung ating mga alaga dahil medyo busy pa tayo sa ating pag-aaral. Meron pa tayong examination na pinaghahandaan. Kaya medyo pagpasensyahan nyo na kung medyo hindi tayo nakakapag-upload ng regular. Alright? So, update ko lang kayo bago tayo magpaalam. Meron tayo ditong isang grisel. Nag-breed tayo kahit wala tayong lipad. Pasensya na sa mga dumi nila, mga kalapatids. Maglilinis pa lang ako. Tignan nyo, mga kalapatids, may bago na naman tayong grisel. O, di ba? O, anak yan ng ating mga breeders na ito. Ito yung mga breeders natin na yan. Ayan yung mga naglabas sa atin ng 6 overall champion at yung ating lap champion sa BBC Manila. Isipin nyo yan, naka lap champion pa tayo doon. Full sibling ng ating mga pambato dito sa ating
lock. Para yan doon sa ating kalapatids na si Sir ZDMC, meron tayong atraso. So ibibigay natin yan sa kanya, yung ibon yan, sa kanya talaga yan. Okay? So tutok lang mga kalapatids dito sa ating munting tambayan. At patuloy lang kayong tumutok. Patuloy pa rin tayo mag-upload ng ating mga videos. Kaya kung ikaw na nanonood, hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo na notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. Oh, pasok na, pasok.